Alam mo bang natatandaan ko pa yung audition natin? Yes, apat tayo. Okay, magbabalik po morning sa GMA. Nakuha rin naman ako, pero sa labas ako. Pang barangay talaga ako. Sa pagpapatuloy ng Unang Hirit 25 sa Caradox, makikilala naman natin ang ilang GMA Integrated News reporter na sa morning show na ito pala nagsimula ang karera. Yes, Susan, live na live pa rin tayo. At ang mga hindi malilimutang coverage ng naturang programa. Isa sa mga news producer ngayon ng GMA Integrated News ang nagsimula ang karera sa Unang Hirit. Bago pa man sumabak bilang on-cam reporter, nagsimula sa likod ng kamera si Bernadette Reyes bilang researcher. Nag-aaral ako nun sa UP Diliman, taking up broadcast communications, and then doon ako nakahanap ng opportunity para mag-OJT. So one time, inoferan ako ng boss, tinanong niya sa akin, sabi niya, Bernadette, gusto mo bang magtrabaho? And it couldn't come at a better time kasi nung time na yun, naghahanap ako ng pantustos doon sa thesis ko. So yung unang-unang paycheck ko sa Unang Hirit, sakto, as in kung magkano yung kailangan ko ibayad dun sa editor for my thesis. Nag-SP ako for Drew Arellano, for Ate Love, for Regine Tolentino. So, dun ko natutunan yung mga things na very, very helpful din sa pagko-cover ko sa news ngayon. Ito ang ilan sa mga equipment na gagamitin para makalikha ng butas sa barko. Ayon sa subsea, lubhang delikado ang kanilang gagawin. Kaya kailangan mga eksperto lang ang gagamit nito. Malaking bagay para kay Bernadette ang natutuhan niya sa Unang Hirit. Kasi kung ano yung mga learnings na natutunan ko doon, hanggang ngayon dala ko sa pagiging reporter ko. Ang nahuli sa Simunul, mas maliit ng halos 2 talampakan kumpara kay Lolong na tinaguri ang largest crocodile in captivity in the world. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Ability to produce good stories and ability to do in-depth research na kailangan meron kang legwork, meron kang paperwork, something na natutunan ko talaga sa Unang Hirit. Dahil na rin syempre doon sa pag-push ng mga bosses na hindi ka titigil sa ganito lang. Tinatrabaho mo yung bawat storya, it stays with me. Ito po ginanap yung madugong Supernova Music Festival kung saan po daan-daan yung pinatay. Isa rin sa mga nagsimula ang karera bilang journalist sa Unang Hirit ang news producer na si JP Soriano. Ang sabi sa amin pag minarinig niya pagsabog, umalis na agad. 2004 nang maging program researcher si JP sa Unang Hirit. Nung time kasi na yon, so I applied as reporter. So nung time na yon, hindi pa, sabi ng ni Tita Kelly, yung ating isa sa mga admin, hindi pa ako ready for to be a news reporter at that time. So what they did is they trained me kasi ganun ang ganun ang brand ng GMA News and Public Affairs din. Maikli lang siya pero yun nga, it filled me and it prepared me para maging bahagi ng mas malaking mission. So, I owe it really a lot sa Unang Hirit. I'm always proud to say na doon ako nag-start sa GMA. Mga kapuso, ang nasa likuran ko po ang Champ de Mars Arena. Isa lang po yan sa 36 na sporting venue dito sa 2024 Paris Olympics. At mula sa pagiging program researcher, naging segment producer si JP ng GMA Public Affairs bago tuluyang pasukin ang pagiging news reporter. Ano yung sa'yo? Dito na tayo mag-aaral mamaya ng Korean cooking. I always look back doon sa mga time na nag-uumpisa ako matuto sa steps, yung mga little steps sa broadcasting. And yun talaga yung foundation ng aking journalism career dito sa GMA News and sa Pilipinas in general. I'm afraid, Chef. Please don't judge me. Lady hand. Okay. Thank you, thank you. Isa yun siguro sa mga natutunan ko rin, yung never giving up. Kailangan mong gumising araw-araw para sa mga mahal mo sa buhay. Gaya ng Unang Hirit, gumigising sila everyday para magbigay ng information, ng show, di ba? So, for 25 years, yun yung ginagawa nila. Mika, yung lakas ng hangin at nakikita natin sabay na rin ng buhos ng malakas din na ulan. Bukod sa saya na hatid ng Unang Hirit bilang morning show, naging tagapaghatid din sila ng mga mahahalagang pangyayari sa bansa. Ilang mga bagyo rin ang humagupit sa ating bansa at naroon ang Unang Hirit para magbigay ng mahahalagang impormasyon sa mga lugar na apektado.
Umabot sa 455 millimeters ang naitalang rainfall sa loob ng 24 oras. Sinong makalilimot sa bagyong Undoy noong 2009 na nanalasa sa maraming lugar sa Metro Manila at Karatig Bayan? Alas 11 ng umaga nang uting-uting tumataas ang tubig at makalipas ang isang oras ay natabunan na yung bubong ng aming tahanan. Nakunan po ng video ng isang taga-Tacloban ang pagragasa ng tubig mula sa dagat noong kasagsagan ng bagyong Yolanda. Isang special coverage naman ang inihatid noon ng unang hirit ng hagupitin ng bagyong Yolanda ang Visayas Region noong 2013. Baka po sa mag-iantim po ng unang hirit na nag-cover sa Palo, Leyte. Pinamunuan po yan ang kasama natin sila Banyover. Hindi rin po nakaligtas sa bagsik ng bagyong Yolanda. Bago pa man tumama ang bagyo, naroon na ang dating unang hirit host na si Love Anyover. Parang naiisip namin na naiyak ako. Talagang iisipin mo na katapusan na talaga ng mundo. Ang unang hirit team naipit sa loob ng isang simbahan. Himala silang nakaligtas sa hagupit ng bagyong Yolanda. Pero paglabas nila ng simbahan kung saan sila nakapagtago, tumambad sa kanila ang tindi ng pinsala ng bagyo. Paglabas namin, yun pala yung mas nakakatakot, Ika. Ano? Yung mga tao, nagkakagulo, yung mga mukha nila, hindi mo na alam, takot na takot. Mamaya may patay na, mga ganun, parang ano nangyari? Parang kasi na-expect ko, parang overjoyed kami kasi buhay kami, tapos nakikita namin ngayon. Noon nakita niyo na yung mga maraming patay na. Oo, yun na, parang ito pala yung mas nakakatakot. Ivan. Igan, lampas 1 kilometro na itong haba ng pila ng mga sasakyan papasok ng Pasig City mula sa Cainta. Unang hirit din ang naghatid sa atin ng maiinit na update noong 2020 sa kasagsagan ng pandemyang dulot ng COVID-19. Ivan, ang gusto ko rin malaman, I think ang in charge naman dyan, NCR. Isa ang unang hirit sa mga nagbantay at naghatid impormasyon ukol sa sitwasyon ng lockdown sa mga lugar sa Pilipinas. Halos yatang pinapauwi, pinapabalik. At sa unang pagkakataon, umere din ang unang hirit sa araw ng Linggo. Rin ako sa Hong Kong Disneyland! Cathedral de Monaco, Notre Dame Immaculate. Dito pa tayo sa St. Peter's Square, dito sa Vatican City. Bukod sa mga importanteng balita at impormasyon, ipinasyal din tayo ng unang hirit sa iba't ibang bansa. Eiffel Tower, ang pinakasikat na landmark dito po sa Paris, France. Live pa rin tayo mula dito sa Mount of Olives sa Jerusalem. Dinala tayo ng unang hirit sa Holy Land o sa Jerusalem para sa isang masayang adventure noong 2018. Welcome to Holy Land. Dito, mismo sa lugar na ito, pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita sa atin ang mga mahalagang lugar kung saan pinaniniwala ang naging mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus. And the CMMA goes to Unang Hirit Holy Land coverage by GMH. Ang naturang coverage nanalo bilang Best Special Event Coverage sa Catholic Mass Media Awards noong 2018. Asahan nila na magpapatuloy pa ang unang hirit na maghatid sa kanila ng mga makabuluhang istorya. Higit pa sa pagiging morning show at pagbibigay ng balita ang ginawa ng unang hirit sa loob ng 25 taon. Naging tatak din nito ang serbisyo publiko na nagbigay daan para makatulong sa ating mga kababayan. May mga ngiti na sa kanilang mga labi dahil dito sa ating serbisyong totoong patubig. Mula sa pamimigay ng tubig sa mga kababayan nating matagal nang walang supply nito hanggang sa libreng electric fan repair. Aga nagpunta dito yung mga kapuso natin taga rito sa Pasay City. Hatid ang unang hirit para sa inyo. Ito na po ang bagong electric fan para sa inyo. Pati problema nga ng ilang commuters sinagot din ng UH. Namigay ng libreng bike gears para sa mga kababayan nating bike commuters noong panahong walang masakyan ng mga manggagawa dahil sa lockdown. Siyempre, kailangan natin ng visibility on the road para sa mga kapuso natin siklista. Bibigyan din natin sila ng mga reflective vest, lalo na po yung mga pumapadyak, madaling araw pa lang, madilim pa. Beep card po yan. May load po yan na 500 pesos. Namahagi rin ng libreng beep cards para sa mga kababayan nating suki ng MRT o Metro Rail Transit. Thank you so much po. Yan ay beep card. Naging tulay din ang unang hirit para matugunan ang pangangailangan ng ilang piling mga estudyante.
Meron kaming pinadalang sorpresa sa iyo eh. At yan ay pinadala namin sa iyong email. Dear Yasmin, sagot na ng unang hirit ang bago mong laptop para magamit mo sa pag-aaral. Sinamahan na rin namin ito ng broadband at load para magkaroon ka ng maayos na signal. Thank you so much po. Nariyang nabigay rin ng libreng laptop ang UH para sa mga estudyanteng nangangailangan. At naghandog ng libreng school bags para sa mga bata. Thank you so much, guys. Higit sa lahat, naging tulay ang unang hirit para mabago ang buhay ng ilang estudyanteng walang kakayahang makapagtapos ng kolehiyo. Tulad na lamang ng nooy 19 anyos na si Allen. 2019, naisipan ko po, what if i-share ko po yung story ko? Ano po yung naging reason bakit po ako nag-stop ng school? Kinuwento ko din po kung paano po yung naging decision ko po mag-stop po ng school and then i-prioritize muna po yung work para makatulong po sa family. Working student noon si Allen at mahirap bawat taon ang nagiging karanasan niya habang pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Per year po, nag-iiba-iba kasi yung first year po, yun po yung akala ko na pinakamahirap kasi po mag-a-adjust po ako dahil hindi po ako sanay na gano'n na never. Parang yung first year po kasi is first and second sem, sobrang hirap po dahil 2 hours lang po yung tulog everyday. Yung Saturday and Sunday po na walang klase, ginugugol ko pa po sa paggagawa ng school activities. Dahil sa kanyang kwento, si Allen ang napiling mabigyan ng college scholarship ng unang hirit noong 2019. Sa kabila ng pagiging unang hirit scholar, itinuloy pa rin ni Allen ang pagiging working student. Sinikap niyang magkaroon ng magagandang grado kahit pa kapalit nito'y puyat at pagod. Kaya po nung college, sabi ko last 4 years ko naman na sa pag-aaral sa school, bakit hindi ko pa ibigay lahat? So kahit 2 hours lang po yung tulog, kahit minsan wala pa, kahit wala pong pahinga kasi other than school and work po, meron pa po akong, at that time, meron pa po akong ibang responsibility sa church. So sabi ko po, okay naman, at least ma-healthy ako, healthy yung family ko, walang nagkakasakit. Itinuturing ni Allen ang scholarship ng unang hirit bilang isa sa pinakamalaking biyaya sa kanya ng Panginoon. Nung nagbigay po ng scholar yung unang hirit, so ginrab ko po siya agad. And then yun nga po, wala nang po akong binabayaran sa school. Lahat po ng tuition fees and all binabayaran na po ng program for me. Sobrang laking tulong po kasi yung ina-earn ko po sa work, naitutulong ko na po sa family ko. At matapos ang 4 na taon, nakapagtapos si Allen bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management nitong July 2024. Siguro po, words are not enough para makapagpasalamat po talaga sa unang hirit. Siyempre, yun nga po, kung talagang inabsorb ko po yung sinasabi ng relatives ko before na once makapag-earn ako ng pera, baka hindi ko na po maisipang makapag-aral. So, hindi ko rin po na-foresee or hindi ko rin po siguro nakikita yung sarili ko ngayon na nakapagtapos na po ng pag-aaral. Plus, meron pa pong Latin honors without help po ng unang hirit. Kasalukuyang nagtatrabaho ngayon si Allen sa isang hotel bilang sales support specialist. Sa loob ng 25 taon, naging mahalagang bahagi na ng umaga natin ng unang hirit. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Mula sa paghatid ng pinakamaiinit at tamang balita hanggang sa pagbibigay ng pag-asa sa mga kababayang may matinding pangangailangan at pinagdadaanan. Tunay ngang hindi matatawaran ang serbisyong totoong hatid nila sa bayan. Ako po si Cara David. Ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat nila.